Maligayang pakikinig sa isa na namang pag-aaral sa Mini Bible College habang isa-isa nating sinusuri ang mga aklat ng kasulatan. Plano kong suriin ang lahat ng mga aklat ng Bagong Tipan sa ika-9 aralin. Ang aralin sa sandaling ito ay ang pang-10 aralin sa pagsusuri ng Bagong Tipan. Salamat sa pagiging matapat na mag-aaral at inihikayat ka naming na mag-imbita ng iba pa upang samahan tayo habang pinag-aaralan natin ang tungkol sa buhay at turo ni Jesus. Eto na ang ating guro para sa aralin sa sandaling ito sa programa na may bilang NTS ika-10 at pinamagatang tumingin sa loob, sa labas at sa itaas. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na iatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, sama-sama po nating sinusuri ang pinakadakilang panayam ni Jesus na tinatawag na ang Sermon sa Bundok. Sa atin pong nakaraang pag-aaral, sinimulan kong ibahagi po sa inyo ang aking komentaryo sa pinakamahirap na bahagi ng Sermon sa Bundok. Sa ating sesyon sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang pinakamahirap na sipi ng kasulatan sa pinakakilalang panayam ng ating Panginoon. Ganito po nagsimula ang bahaging ito. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang inyong panata, kundi tutuparin mo ang inyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Yan po mga giliw naming tagapakinig ay naitala sa Mateo Kabanatang 5, talatang 33 hanggang sa 48. Nais ko kayong muling imbitahan sa tuktok ng bundok, kung saan idinadaos ni Hesukristo ang unang pulong ng mga mananampalataya. Sinasabi niya sa atin kung papaano tayo magiging bahagi ng kanyang solusyon at hindi bahagi ng problema. Bahagi ng kanyang tugon at hindi isang tandang pananaw. Hinati ni Jesus ang mga tao sa 2 grupo. Sa tuktok ng bundok, makikita po natin ang mga tao na nagpahayag ng kanilang pagnanais na maging kabahagi ng kanyang solusyon at tugon sa pamamagitan ng kanilang pagdalo sa unang pulong ng mga mananampalataya doon nga sa tuktok ng bundok. Sa paanan naman ng bundok, kung saan nandoon ang lahat ng problema ng sangkatauhan, makikita po natin ang grupo na nananatiling bahagi ng problema. Ngayon, ang nilalaman ng Mateo Kabanatang 5, 6 at 7 na tinatawag nating ang Sermon sa Bundok ay dapat makita po sa ganitong konteksto.
Nakita po natin na sa tuktok ng bundok, sinabi ni Jesus sa mga alagad na nagsasanay upang maging mga solusyon at tugon na una sa lahat dapat silang tumingin sa loob. Tumingin sila sa kanilang kaloob-looban upang kanilang makita ang mga saloobin na dapat ay wala sa buhay nila. At ganoon din ang mga saloobin na dapat ay nasa kanila. Kung nais nilang maging kanyang solusyon at tugon at maging asin at ilaw ng sanlibutan. Bilang aplikasyon, tinuturuan tayo nitong tinatawag nating mga mapapalad na tumingin sa ating loob. Sinimulan po ng 4 na metapora na sumusunod sa mga mapapalad ang mahabang bahagi po sa Mateo Kabanata 5, kung saan sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, tumingin kayo sa paligid ninyo." Sa talatang 17 hanggang sa 20 na itong Kabanata 5, nagsalita po si Jesus tungkol sa kanilang sariling katuwiran o kabanalan nang sinabi niya ang ganito, "Dapat mahigitan ng inyong katuwiran ang katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sapagkat ang sinabi niya, ang inyong kabanalan ay dapat makita sa inyong mga pakikipagrelasyon." Sa mga talata dito po sa Mateo Kabanata 5, itinuro ni Jesus sa mga alagad niya ang tungkol sa mga pakikipagrelasyon kung saan nila ipapakita ang kanilang katwiran, ang kanilang sariling matuwid na pamumuhay. Itinuro po ni Jesus sa mga alagad niya ang tungkol sa kanilang relasyon sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kalaban, sa mga kababaihan, sa kanilang mga asawa, at pagkatapos sa pang-4 na talata, sa 6 na talatang ito, nagsalita siya tungkol sa kanilang mga sariling personal na komunikasyon. Ang komunikasyon ay napakahalaga sa mga pakikipagrelasyon. Mga mahal naming mag-aaral, may talata dito kung saan nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa kahalagahan ng kanilang pakikipag-usap sa lahat ng kanilang mga pakikipagrelasyon. May mga taong nauugnay ang kanilang mga bibig sa kanilang mga pangarap at dahil dito marami silang sinasabi na hindi nila nagagawa. Maaaring mayroon silang mga mabubuting hangarin ng sila ay mangako, ngunit ang mga pangakong ito ay hindi makatotohanan. Nangako sila ng mga pangakong hindi nila planong tuparin, kaya naman nakilala sila bilang mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga salita. Sa talata pong ito, itinuturo ni Jesus na mali ang mangako ng mga pangakong hindi naman tutuparin. Dapat mayroon silang isang salita. Dapat hindi lamang sila mga tao ng salita ng Diyos, kundi sila din naman ay tao ng kanilang sariling salita. Mga kaibigan, nais kong ibahagi po sa inyo ang kwentong ito. Ilang taon na ang nakakaraan, umupa ako ng isang bahay na pag-aari ng mga matatandang kalalakihan. Hindi ko sila makakalimutan. Sinabi nila sa akin na ayaw nila ng kontrata. Medyo kinakabahan akong ilipat ang aking buong pamilya sa kanilang bahay nang walang hinahawakang kontrata. Bagamat napakababa ng renta, alam kong maaari nilang itaas ang renta pagkatapos naming lumipat sa kanilang bahay. Nang makausap ko sila, inungkat ko ang tungkol sa kontrata. Sinabi po ng isa sa kanila, "Anak, kung ayaw ninyong tumira sa bahay na ito, ayaw din namin na tumira kayo sa bahay na ito. At kung ayaw naming tumira kayo sa bahay na ito, hindi kayo maaaring tumira sa bahay na ito. Ngayon, para saan ang kontrata?" Sinabi ko, iniisip ko lang po naman na mas maganda kung mayroon akong salita na galing sa inyo, na nagsasabing, hindi ninyo tataasan ang renta paglipat namin sa bahay ninyo. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, "Nakuha mo na?" Tiningnan ko siya at alam ko na sa akin na ang salita niya. Tiningnan ko siya at alam ko na sa akin na ang salita niya. Sila at ang kanyang mga kapatid ay hindi mga mananampalataya. Sila ay mga tradisyonal na mga tao na naniniwalang ang salita ay isang bigkis o kasunduan. Naniniwala sila na kapag ibinigay mo ang iyong salita, ito ay katumbas na rin ng isang nakasulat na kontrata. Kaya tumira ako sa bahay na iyon. Hindi nila tinasan ang renta. Alam kong maaari kong panghawakan ang kanilang salita. Ito po mga kaibigan ang itinuturo ni Jesus sa unang talata na ating binasa, sa pasimula ng ating aralin. Kapag nagbigay ka ng iyong salita, kapag sinabi mong oo, nangangahulugan ito ng oo. Kapag sinabi mong hindi, nangangahulugan ito ng hindi. At paninindigan mo ang iyong sagot na hindi. Ang talatang ito ay sinundan po ng 2 talata kung saan ibinigay sa atin ni Jesus ang pinakadakila sa lahat ng kanyang mga turo tungkol sa mabuting asal. Ang 2 talatang ito ay tinuturing na pinakamahirap sa lahat ng talata sa Sermon sa Bundok.
Dito po sa 2 talatang ito, sinasabi ni Jesus, huwag ninyong labanan ang masamang tao at ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Tunay pong napakahirap sundin ang 2 talatang ito. Kaya naman sinabi ng ilan na ang sermon sa bundok ay hindi para sa ating ngayon. Ganito tayo mamumuhay sa langit, ngunit hindi ito maaaring sundin dito sa lupa. Sinasabi nila na dahil sa 2 talatang ito, ang sermon sa bundok ay hindi maaaring ipamuhay sa panahon natin ngayon. Sa ating pong pagsisimula, sa ating pag-aaral sa 2 mahirap na mga talatang ito, magkaroon muna tayo ng ilang perspektibo. Una po sa lahat, tandaan natin na sa lahat ng 6 na mga talatang ito, sa Mateo Kabanata 5, hindi sinusubukang mahigitan ni Jesus si Moises, kundi sinasabi niya, ang aking mga turo ay hindi sumasang-ayon sa mga turo at tradisyon ng mga eskreba at pariseo. Ngayon kung minsan, ang ibig niyang sabihin dito po ay ganito. Ang interpretasyon niya kay Moises ay iba sa interpretasyon ng mga eskriba at mga pariseo. Minsan sinasabi niya na siya ay lubang hindi sumasang-ayon sa kanilang mga turo na hindi nagmula sa kasulatan o sa kautusan ni Moises. Una po sa lahat, nais kong sabihin sa inyo na sa mga talatang ito, si Jesus ay salungat sa mga interpretasyon ng mga eskriba at pariseo kay Moises. Sinabi ni Moises, mata sa mata at ngipin para sa ngipin. Nang sabihin po ito ni Moises, siya ay gumagawa ng pagpapahinuhod para po sa mga barbaro. Ayaw na mga barbaro ng katarungan kapag sila ay nasugatan. Nais nilang maghiganti. Mayroong kaibahan ang katarungan at paghihiganti. Sa kanya pong kautusan, sinabi ni Moises, mata para sa mata, ito po ay makatarungan. Ngunit ayaw nila ng mata para sa mata. Kapag natanggalan sila ng ngipin, ang kaisipan nila ay ganito, tinanggalan mo ako ng ngipin, babaliin ko ang iyong liig. O kaya ay tinanggalan mo ako ng mata, pupugutan kita. Hindi po ito hustisya. Ito ay paghihiganti. Kaya sinabi ni Moses, kapag tinanggalan kayo ng ngipin, ngipin din ang maaari ninyong kunin. At kung mata ang tinanggal sa inyo, mata din lang ang kunin ninyo. Ito po ang ibig sabihin ni Moses. Ngunit ganito ang naging pakahulugan ng mga eskreba at pariseo sa sinabi ni Moses, mahalin mo ang iyong kapitbahay, ngunit kasuklaman mo ang iyong kaaway. Hindi po ito ang sinasabi ni Moses. Para po sa mga eskreba at pariseo, ang iyong kapitbahay ay ang iyong kapwa Hudyo at maliban sa mga Hudyo, lahat ay mga kaaway mo na. Sa makatuwid, sinabi nila, mahalin mo ang iyong kapwa Hudyo at kasuklaman mo ang lahat ng hindi Hudyo. Habang nagtuturo si Jesus, itinutuwid niya ang kanilang maling pagkaunawa. Hindi ito sinabi ni Moses, kasuklaman mo ang iyong kaaway. Ang konsepto ng pag-ibig sa kaaway ay hindi lamang konsepto sa sermon sa bundok sa bagong tipan. Ito ay konsepto sa lumang tipan. Si Judas ay sinugo sa Nineve, ang kabisera ng Assyria upang doon ay mangaral sa kanyang mga kaaway. Ang mga Assyria ay pinakamalupit sa lahat ng mga naging kaaway ng mamamayang Hudyo at si Jonas ay inutusang ipangaral ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, ito ay hindi bagong konsepto na makikita sa sermon sa bundok. Maliban pa riyan, minahal ni Hosayas ang kanyang asawang si Gomer, kahit pa siya ay isang taksil. Kaya ang ideya ng pagmamahal sa mga taong hindi umiibig sa iyo ay kapwa makikita sa lumang tipan at sa bagong tipan. Hindi sinabi ni Moises, ibigin mo ang iyong kapitbahay at kasuklaman mo ang iyong kaaway. Kaya naman sinabi ni Jesus, ang sinasabi sa inyo ay ganito, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Mga kaibigan, may isa pang perspektibo na kailangan nating malaman para po sa ating pag-aaral sa 2 mahirap na talatang ito. Ang katuroang ito ay hindi ibinigay sa paanan ng bundok, ito po ay ibinigay sa tuktok ng bundok. Ang katuroang ito ay hindi ibinigay sa mga tao sa ibaba ng bundok, ito ay ibinigay sa mga alagad na nangako ng katapatan kay Jesus. Umakyat sila sa tuktok ng bundok upang sabihin kay Jesus, nais kong maging bahagi ng iyong solusyon at bahagi ng iyong tugon at handa akong mamatay para dito. Kaya nang sinabi po ni Jesus, huwag ninyong labanan ang kasamaan at ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sinasabi lamang niya sa kanila kung saan at kailan at papaano at para kanino sila mamamatay. Kaya naman, napakahalagang malaman na ang mga alagad na sumama kay Jesus sa tuktok po ng bundok ay handa ng mamatay para kay Jesus. Kapag nababasa ng ilang mga tao ang 2 talatang ito, sinasabi nila, sandali lamang, batid nating lahat na ang unang batas ng sibilisasyon ay pansariling preserbasyon.
Kung hindi mo lalabanan ang kasamaan, kukuning lahat ng iyong kaaway, ang lahat ng meron ka. Yamang ang preserbasyon, ang pangunahing batas ng buhay. Hindi maaaring maging tama ang turong ito ni Jesus, sinasabi nila. Gayunpaman, hindi pansariling preserbasyon ang pangunahing batas ng buhay para po sa isang alagad na mananampalataya ni Kristo. Ang pangunahing batas ng buhay para sa isang mananampalatayang alagad ay ang luwalhati ng Diyos at gawin ang kalooban ni Jesus, maging ito man ay kapalit ng kanyang buhay. Kaibigan, saglit po nating balikan ang kasaysayan sa panahon ni Francis na taga-Assisi. Alam na ba ninyong pinaniniwalaan ni Francis ng Assisi ang katuroang ito ni Jesus? Literal na ipinamuhay ni Francis ang 2 talatang ito na ating pinapag-aralan. Noong panahon po ng banal na digmaan, inilagaan ni Francis ang isang sugatang sundalong Turko. Nilapitan ng isang sundalo ng krusada si Francis at ang sugatang sundalong Turko at sinabi niya, "Francis, kapag gumaling ang sundalong iyan, papatayin ka niya." Sumagot si Francis, bago dumating ang sandaling iyon, natutunan na niya ang pag-ibig ng Diyos. Para kay Francis, ang pangunahing batas ng buhay ay hindi yung dapat kong ipreserba ang aking buhay. Para kay Francis, ang pangunahing batas ng buhay ay dapat malaman ng sugatang sundalong ito ang pag-ibig ng Diyos kahit pa maging kapalit nito ang aking buhay dahil ito ang makakapagbigay luwalhati sa Diyos. Hindi ko binibigyan ng kahulugan ang 2 talatang ito sa paraan na ako ay nagiging isang pasipista. Hindi ako isang pasipista. Nang sinuri natin ang aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan, nagbigay ako ng pananalita tungkol sa digmaan. Mula po sa pananalitang iyon tungkol sa mapamuksang digmaan sa Lumang Tipan, masasabi mong hindi ako isang pasapista. Hindi ako naniniwala na nang ibigay ni Jesus ang mga kautosang ito, ang ibig niya sabihin ay hindi na kailangan ang mga pulis sa mga komunidad. Ayon po sa mga pasipistang nagbibigay interpretasyon sa mga talatang ito, sinasabi nilang hindi na kailangan ang mga pulis at mga taong magpapatupad ng batas. Hindi mo na daw kailangan ng anumang sandatahang lakas o militar. Pababayaan mo na lamang ang kasamaan na lumaganap sa pamayanan. Mga mahal naming tagapakinig, nais kong sabihin sa inyo na tuwang-tuwa ako ng mapigilan ng mga nagsanib na pwersa ang pwersa ng bansang Aliman. Kung hindi nila napigilan ang pwersa ng bansang Aliman, malamang wala ng mga Hudyo ang nabubuhay ngayon. Hindi lamang mga Hudyo kundi pati ang mga Islabo na itinuturing ng bansang Aliman na mga taong mababa ang uri at nais lipulin ni Hitler. Kung hindi napigilan ng nagsanib na pwersa ang pwersa ng bansang Aliman, milyon-milyong mga tao at hindi lamang mga Hudyo ang tiyak na mamamatay dahil ito ang nais gawin ni Hitler. Mga kaibigan, hindi ako naniniwala na sinasabi ni Jesus dito na maling pigilan ng mga sundalo si Hitler. Muli uulitin ko po, bilang pagbibigay diin, tumingin kayo sa mga tao at sa kanilang mga problema sa paanan ng bundok. Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pakikipagrelasyon. Sinakop ng mga Romano ang mga taong ito. Sinabi po ni Jesus sa kanila, "Kapag inutos ng sundalong Romano na buhatin ninyo ang kanyang kagamitan sa layong 1 milya, buhatin ninyo ito ng 2 milya. Ang issue dito ay hindi paglaban o hindi paglaban sa digmaan. Sa palagay ko, napakahalagang maintindihan na ang tunay na sinasabi ni Jesus dito ay ganito. Sa inyong panloob na pakikipagrelasyon sa mga tao, ipakita ninyo sa kanila na mayroong mas mabuting paraan upang mabuhay." Ang totoong katanungan sa 2 talatang ito ay ang katanungan na makikita po sa 2 talata, na nagsasabing, ano ang ginagawa ninyo na mas nakakahigit sa ginagawa ng iba? O ano ang inyong kaibahan sa ibang mga tao? Muli sinasabi po ni Jesus, tumingin kayo sa ibaba ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga taong nandoon? Sila ay parang mga dagang nag-uunahan at mga asong nagkakagatan. Ngayon sinasabi po ni Jesus sa mga alagad na ito, bumaba kayo doon at ipakita ninyo sa kanila na dapat ganoon ang gawin nila. Hindi sila mga daga upang mag-unahan at hindi rin sila mga aso upang magkagatan. Bumaba kayo doon at ipakita ninyo sa kanila ang dapat nilang gawin. Ito po ang nilalaman ng itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Mga mahal naming tagapakinig, heto ang isang malaking hamon. Sa buong pagtuturo ni Jesus sa tuktok ng bundok, sinabi po niya, dapat iba kayo sa kanila. Nang sinabi niya, kayo ay asin ng sanlibutan. Sinabi niya, dapat iba kayo sa kanila. Kapag kumuha ka ng asin at ikinuskus mo sa nabubulok na karne, maprepreserba ang karne mula sa pagkabulok. Ngunit kapag ikinuskus mo ang nabubulok na karne sa isa pang nabubulok na karne,
Ano ang magagawa nito para sa nabubulok na karne? Wala. Kaya dapat iba kayo sa karne na kukuskusin ninyo. Ito po ay isang aplikasyon ng metapora o talinghagang kayo ang asin ng sanlibutan. Kapag ginamit mo ang katotohanang dapat iba ka sa iyong mga pakikipagrelasyon, magiging ganito ito. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Maliwanag po yan sa Mateo, Kabanata 5, talata 46. Hindi kailangan ang biyaya upang gawin ito. Ang salita pong Griego na charis ay salita para sa grasya o biyaya. Kapag ang biyaya o charis ay aktibo sa iyong buhay, ito ay karisma. Sinasabi po sa atin ng Bagong Tipan na ang iglesia sa Bagong Tipan ay may karisma. Ang unang henerasyon ng iglesia ay tumanggap ng karisma sa araw ng Pentecostes. Ang biyayang ito ang nagbigay sa iglesia sa Bagong Tipan ng kapasidad upang maging iba, mga kaibigan. Nagbabahagi ako sa inyo ng ilang kaisipan tungkol sa biyaya na natanggap ng mga mananampalataya sa iglesia sa Bagong Tipan na nagbigay sa kanila ng kapasidad upang maging iba. May katotohanan na ipinalalagay ng lahat ng mga aklat sa Bagong Tipan na natanggap natin ang biyaya upang masunod ang mga katuruan sa Bagong Tipan na magpapangyari sa atin upang maging iba sa mga tao sa mundong ito. Bilang ilustrasyon, pakinggan po ninyo ang kwentong ito tungkol po sa aking kaibigan na naging misyonaryo doon po sa Hilagang Afrika. Ginugol ng aking kaibigan ang kanyang unang 5 taon sa ministeryo bilang misyonero sa Hilagang Afrika. Habang naglalakbay siya, lula ng isang barko na magdadala sa kanya sa Afrika, kinausap niya ang isang Muslim na kapwa niya pasahero ng barko. Dahil siya ay kagagaling pa lamang ng seminaryo, sinabi niya sa kausap niyang Muslim, ang kaibahan sa pagitan nating dalawa ay ito. Ikaw ay may patay na propeta, ngunit ako ay may buhay na Kristo. Humarap sa kanya ang Muslim at sinabi niya, matanong nga kita, ano ang magagawa ng iyong buhay na Kristo na hindi magagawa ng aking patay na propeta? Walang magandang maisagot ang aking kaibigan sa tanong ng Muslim. Gumugol siya ng 5 taon sa Hilagang Afrika, 5 sa mga mahihirap na taon ng kanyang buhay. Nang lubha na siyang nahihirapan sa Afrika, naiisip niya ang tanong ng Muslim sa kanya, ano ang magagawa ng buhay mong Kristo na hindi magagawa ng patay kong propeta? Pagkalipas po ng 5 taon, bumalik siya sa kanyang bansa at nagsimula siyang magtanong, maghanap at kumatok. Gaya ng mga mago, tinatanong niya ang katanungang, nasaan siya? Alam mo ba kaibigan, natagpuan niya ang buhay na Kristo. Nagkaroon siya ng karanasang tinatawag natin ngayong karismatikong karanasan. Ngayon kapag tinanong mo siya ng tanong na ano ang magagawa ng iyong buhay na Kristo na hindi magagawa ng aking patay na propeta, may dakilang sagot na siya. Mga mahal naming tagapakinig, sinasabi ni Jesus sa talatang ito, dapat mayroon kang magandang sagot sa katanungang ano ang ginagawa mo na mas higit sa ginagawa ng iba. Papaano ka naiiba sa ibang tao? Kung hindi ka naiiba, hindi ka isang solusyon at isang tugon. Ang tanging paraan upang ikaw ay maiba ay sa pamamagitan ng grasya o biyaya ng Diyos. Habang naririnig mo ang 2 dakilang katuroang sinasabi ni Jesus, huwag mong labanan ang kasamaan at ibigin mo ang iyong mga kaaway. Tanungin mo ang iyong sarili ng tanong na ito. Natanggap ko na ba ang biyaya upang maipamuhay ang mga katuroang ito ni Jesus at maging iba? Mahal naming tagapakinig, ganito nagtatapos ang sermon sa bundok. Magpatuloy po tayo. Pagsapit natin sa kabanatang 6, madidiscover po nating pinalitan ni Jesus ang direksyon ng kanyang turo. Sa puntong ito, iningi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tumingin sila sa kanilang sariling kalooban. Hinamon ng mga mapapalad ang mga alagad na tumingin sa kanilang kalooban at siyasatin ang kanilang mga saloobin. Simula sa 4 na ilustrasyon, ikaw ang asin ng sanlibutan, ang ilaw ng sanlibutan, lungsod sa burol, kandila sa kandilero, at lahat ng mga talata tungkol sa pakikipagrelasyon na sumusunod sa 4 na ilustrasyon. Sinasabi po ni Jesus, ngayon tumingin kayo sa inyong paligid. Nakikita ba ninyo ang tao? Tumingin ka sa paligid. Nakikita ba ninyo ang mga pangangailangan? Nakikita mo ba ang mga problema? Maraming mga tao ang hindi nakakakita sa mga problema. Hindi sila totoong tumingin sa kanilang paligid. Mga kaibigan, sa kabanatang 6,
hinikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na tumingin sa pangatlong direksyon. Sa kabanata 6, sinasabi ni Jesus, "Ngayon, kung kayo ay magiging aking tugon at aking solusyon, dapat kayong tumingin sa itaas." Sa kabanata 6, nagsasalita si Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pataas na disiplina ng isang alagad. Magagawa mong ibigin ang iyong kaaway kapag ikaw ay naiiba. Magiging naiiba ka kung ikaw ay may biyaya o karisma. Nangangahulugan ito na dapat kang tumingin sa itaas. Sa iyong sarili, hindi mo matatagpuan ang kakayahang ibigin ang iyong mga kaaway. Kaya naman dapat kang tumingin sa itaas. Mga kaibigan, pagkatapos ibigay ni Jesus ang lahat ng kanyang katuruan sa pakikipagrelasyon, malamang lahat ng mga alagad ay lumapit sa kanya at nagsabing, "Hindi namin kayang ipamuhay ang iyong mga katuruan." Sumagot si Jesus sa kabanata 6, "Alam ko, ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang susunod na direksyon. Tumingin kayo sa itaas. Dapat ninyong matutunang tumingin sa itaas." Mga mahal naming mag-aaral, dapat nating matutunang mabuhay na tumitingin sa tatlong direksyon. Makikita mo ang tatlong direksyon na ito na naipapamalas at nailalarawan sa kasulatan. Nakita natin ang mga ito sa ating pagsusuri sa Lumang Tipan. Kung nais mong lumago sa iyong espiritual na buhay, kailangan mong tumingin sa loob at ipahayag ang lahat ng makikita mo at tanggapin mula sa Diyos ang nais niyang ibigay sa inyo. Pagkatapos mong tumingin sa loob at ipahayag ang iyong mga kasalanan, sumunod, dapat kang tumingin sa paligid mo. Dapat kang makisalamuha sa mga tao ayon sa sinasabi ng Diyos. Kung ikaw ay nagnanais maging asin at ilaw ng sanlibutan, datapwat hindi ka makakatingin paloob at palabas ng ayon sa nararapat hanggat hindi ka tumitingin pa itaas. Kaya naman, sa kabanata 6 ang Ebanghelyo ni Mateo, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumingin kayo sa itaas. Ang unang bagay na sinabi ni Jesus sa kabanata 6 ay ganito, "Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalahan ka." Maliwanag pong naitala iyan sa Mateo, kabanata 6, talatang 1 hanggang sa 4. Dito po sa mga talatang ito nagsasalita si Jesus tungkol po sa paitaas na disiplina ng pagiging katiwala o pagbibigay. Mga kaibigan, alam ba ninyo na ang pagbibigay ay isang espiritual na disiplina? Ang pagbibigay ay isa sa mga bagay na tutulong sa inyo upang lumago ang inyong pananampalataya at buhay espiritual. Ang pagbibigay ay napakahalagang bagay sa mga alagad ni Kristo. Kaya naman, sa mismong simula ng kabanata 6, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang inyong pagbibigay ay dapat paitaas, hindi pahalang. Tingnan naman po natin ngayon ang mga Pariseo at Sadusyo. Ang mga Pariseo at Sadusyo ay pumupunta sa mga mataong lugar kung saan may mga pulubing nakaupo sa tabi ng kalsada na may mga maliliit na lalagyang lata para po sa mga ibinibigay sa kanilang mga barya. Ang mga Pariseo at Sadusyo ay laging may mga dalang maliliit na trompeta sa kanilang mga bulsa. Kapag nasa mataong lugar na sila, ilalabas nila ang maliliit na trompeta at kanilang hihipan. Kapag nakatingin na sa kanila mga tao, maglalaglag sila ng barya sa lalagyan ng lata ng pulubi. Ang barya ay kakalansing pagbagsak nito sa lata at sasabihin ng mga taong nakakita sa kanilang ginagawa, "Tingnan ninyo, napakabait nila." Ngunit sinabi po ni Jesus, ginagawa ng mga Pariseo at Sadusyo ang paglilimos upang makita ng mga tao. Ngunit kapag nagbigay kayo, huwag ninyo silang gagayahin. Huwag kayo magbigay ng pahalang, magbigay kayo ng paitaas sa Diyos na magbibigay gantimpala sa inyong pagbibigay. Ngayon, heto ang isang dakilang katotohanan. Kaibigan, nadiskubre mo na ba ito? Ang inyong espiritual na kalusugan ay nakaugnay sa inyong katapatan sa disiplina ng pagbibigay. Sinabi ni Jesus sa Lucas kabanata 16, "Kung kayo ay matapat sa pamamahala ng inyong salapi at sa inyong pagbibigay sa Diyos, pagpapalain niya kayo ng mga totoong kayamanan. Pagpapalain niya kayo ng pagpapalang espiritual. Ngunit kung hindi kayo matapat sa bahaging ito, pagkakaitan niya kayo ng mga pagpapalang espiritual. Ito ay nangangahulugang
Ang pagpapalang espiritual ay dumarating sa inyong buhay bilang resulta ng inyong pagsunod sa bahaging ito. Sa makatuwid, ang pagbibigay ay napakahalagang espiritual na disiplina. Kaibigan, nadiskubre mo na ba ang katotohanan ito? Ang binibigyang diin dito ay kapag nagbigay ka, magbigay ka sa Diyos. Huwag mong hahayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sinasabi po ng ilang tao na isa sa mga nakakapanabik na bagay sa mundo ay ang madiskubre kung sino ang taong lihim na nagbibigay ng malaking halaga. Ngunit kung may nagbigay ng lihim, bakit kailangan pang tuklasin kung sino siya? Bakit kailangang malaman pa ng iba kung ang pagbibigay mo ay sa Diyos? Mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na marami akong natutunan sa buhay dahil sa pagbibigay. Maraming natutunan ang mga pastor mula sa mga membro. Pakinggan po ninyo ang kwentong ito. Ang unang kongregasyon na aking sinimulan ay maliit lamang. Mayroon lamang itong 20 miyembro na kongregasyong ito ang suportahan ako at ang aking pamilya. Ngunit pagkatapos ng aming unang serbisyo, ipinakit sa akin ng tagapag-ingat yaman ng kongregasyon ang halaga ng kaloob at nagulat ako sa laki ng halaga. Sinabi sa akin kung sino ang nagbigay ng malaki at pinuntahan ko siya at sinabi ko sa kanya, "Ginang, marami pong salamat sa napakalaking halaga na ipinagkalob ninyo." Ngunit sumagot po siya, "Hindi ko ibinigay ang halagang iyon sa iyo at hindi ko alam kung papaano mo nalaman ang tungkol dito. Ang aking kaloob ay paraan ko ng pagsamba sa Diyos at wala kang kinalaman dito." Sa narinig kong ito, sumagot na lang ako, "Opo, natutunan kong wala akong kinalaman sa pagbibigay ng ginang sa Diyos. Ito ay para sa Diyos at hindi para sa akin." Lumago ako at marami akong natutunan sa disiplina ng pagbibigay. At nakita ko rin ang ibang tao na natuto at lumago sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng disiplina ng pagbibigay. Heto ang isa pang kwento. Nagsimulang magkatipon at magpulong ang aming kongregasyon sa isang maliit na bahay lamang at hangad naming magtayo ng isang bahay-sambahan. Alam nating hindi nangangailangan ng Diyos, ngunit nangangailangan ng kanyang mga gawain. Ang hangaring ito ay nagbigay sa amin ng oportunidad upang lumago at hamon upang magbigay. Maliit lamang ang aming kongregasyon at mahirap ang mga membro, ngunit binibigyan ko ng hamon ang mga tao upang magbigay. Patuloy ko silang hinihikayat na magbigay. Isang umaga, ibinigay sa akin ng isang ama ang kanyang napakagandang baril at bago ko naitanong kung bakit binigay ito sa akin, mabilis na siyang nakalis. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa isang gumagawa at nagbebenta ng baril at ipinakita ko sa kanya ang baril. Sinabi ko sa kanya ang kwento kung paano napasa akin ang baril na iyon. Tinanong din niya kung ano ang aking ipinapangaral sa aming kongregasyon na naging dahilan upang ibigay sa kongregasyon ng isang mahirap na ama ang kanyang napakagandang baril. Sinabi ko sa kanya ang ipinangaral ko sa aming kongregasyon. Pagkatapos ng mahabang usapan tungkol sa aking ipinapangaral, binayaran niya ang baril sa napakagandang halaga. Di po nagtagal, naanyayahan akong magsalita sa isang pulong ng mga mananampalataya. Wala akong ideya kung ano ang nais nilang marinig mula sa akin dahil hindi nila ito niliwanag nang ako ay kanilang inimbitahan. Bago magsimula ang pulong, sinabi ko, "Ano ang nais ninyong ibahagi ko?" Sumagot ang isang lalaki at napakapamilyar ng kanyang boses. "Sabihin mo sa amin kung papaano napasa iyo ang baril ng isang lalaki." Nang tumingin ako sa taong nagsalita, nakita ko ang lalaking bumili sa baril na ibinigay sa akin. Siya ay isang nakakatandang pinuno sa kongregasyon na nagbinta sa akin. Bago ang pulong na ito, pinag-iisipan nila kung ililipat ba nila o hindi ang lokasyon ng kanilang simbahan. Ang kanilang simbahan ay nasa isang mahirap na komunidad at ayaw ng mga tao, lalong-lalo na ang mga may-ari ng mga lupain, na ilipat nila ang kanilang simbahan dahil magiging dahilan ito upang bumaba ang presyo ng lupa sa lugar na iyon. Datapwat nais ng mga membro na ilipat ang kanilang simbahan. Bilang resulta ng aming pulong at ang pagpahid ng banal na espiritu, nagpasya ang mga pinuno ng kongregasyon na ilipat ang kanilang simbahan sa ibang lokasyon. Ngayon ang kanilang simbahan ay isang malagong kongregasyon sa isang umuunlad na pamayanan. Mga mahal naming tagapakinig, naniniwala kong tatanggapin ng Diyos ang barya ng isang palo at ang baril ng isang lalaki at magagamit niya ito sa maraming bagay kaysa malaking halaga na maaaring ibigay ng hindi nararamdaman ng isang taong mayaman.
Naniniwala akong may isang matatag na kongregasyon sa isang maunlad na pamayanan ngayon dahil may isang mahirap na lalaki na handang ibigay ang kanyang magandang baril sa Diyos. Ngayon, ano ang aplikasyon o hamon ng kwentong ito sa iyong buhay ngayon? Ibinigay mo na ba sa Diyos ang iyong magandang baril? Ang bawat tao ay may pinahahalagahang kagamitan. Handa mo ba itong ibigay sa Diyos? Sinasabi po sa atin sa Lumang Tipan na dapat tayong magbigay ng ikapo. Ibig sabihin nito, ang unang 10 bahagi ay sa Diyos. Subalit kung ikaw ay isang milyonaryo, maaari kang magbigay ng ikapo na hindi mo nararamdaman ang kawalan ng iyong binigay. Kung mayroon kang 10 milyon at ibigay mo sa Diyos ang 1 milyon, mayroon ka pa rin 9 milyon. Hindi ka pinansyal na masasaktan dahil mayroon ka pa rin 9 milyon. Sa Lumang Tipan, nagbibigay din sila ng mga handog bilang karagdagan sa kanilang ikapo. Sa Lumang Tipan, sila ay nagsasakripisyo. Ang pakahulugan nila sa sakripisyo ay ganito: hindi ko ibibigay sa Diyos bilang sakripisyo ang bagay na walang halaga sa akin. Yan po ay maring mabasa natin sa Unang Kronika, Kabanatang 21, talatang 24. Inilalagay po tayo ng pagsasakripisyo sa pantay na kalagayan. Kung ikaw ay may 10 milyon at ako ay may 1,000, at tayo ay magsasakripisyo, magbibigay ka ng mas marami kaysa sa ibibigay ko. Ikaw at ako ay pareho nating ibibigay ang ating mga baril, mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Mga kaibigan, naniniwala akong ang isang tao gaya ng lalaki sa ating kwento ay lalago sa kanyang espiritual na buhay kapag ibinigay niya ang kanyang baril. Pinagpapala at pinaparami ng Diyos ang mga resulta, subalit ang nagbigay ay lalago at pagpapalain sa diwang espiritual. Natutunan mo na ba ang aral tungkol sa pagiging tapat na katiwala? Ang pagiging katiwala ay isang espiritual na disiplina kung saan pinatutunayan natin na may Diyos. Gagantimpalaan ka ng makalangit nating Ama kapag nagbigay ka sa Kanya. Hindi upang makita ng tao kundi para sa Kanya lamang. Kaibigan, natuklasan mo na ba na kapag ibinigay mo sa Diyos ang iyong baril o ang bagay na mahalaga sa iyo, anuman ito gagantimpalaan ka niya. Patutunayan niya sa iyo na mayroon ngang Diyos at Siya ay totoo at nagmamahal sa iyo. Binibigyan tayo ng Panginoon ng magandang oportunidad upang sambahin Siya sa pamamagitan ng pagbibigay. Dapat nating matanto na lahat ng ating buong pagkatao at lahat ng mayroon tayo ay mga kaloob ng Diyos upang ating matapat na pangasiwaan. Sa makatwid, maaari natin siyang sambahin sa pamamagitan ng pagbabalik sa Kanya ng bahagi ng Kanyang ipinagkatiwala. Natutunan mo na ba ang kagalakan ng pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay? Nananalig kaming makakatulong ang mga araling ito sa paglago ng iyong kaalaman at pag-unawa sa Kanyang salita at maging matatag ang iyong pananampalataya upang magawa mong manalig sa Kanya ng lubusan. Hanggang sa muli, umapaw nawa ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay at maranasan mo ang kagalakan ng pagsamba sa Kanya sa bawat sandali.